So, bali po, yan lang po yung dadaling kong bag. At saka hiningi ko pa yan sa amo ko. Pati yung aking malita na small size. Yan lang dalawang dadalhin ko. Siyempre, wala na yung malaking mga bag na tulad dati na umuwi. Tapos, alhamdulillah, at least makakauwi na ako. Hindi na mahalaga yung malaking bag na mag-uwi tayo. Basta mahalaga ay may maabot din tayo sa ating mga anak. Ngayong araw po, punta kami ng amo namin sa embassy ng Kuwait. At ikinomplain ko yung aking problema. Pero talagang hindi talaga pwede nila akong matulungan. Kaya wala na, no choice na lang talaga. Sasabay na ako sa amnesty. Salamat sa nag-assist sa akin sa embassy. Di ko pang alam kung anong pangalan niya, pero salamat. Kahit hindi nila kami pinaakyat dun sa opisina sa anong floor yun, diyan lang kami sa baba nagkikipag-usap. Please, naliwanagan po ako. Thank you po sa tulong. And wala po akong magagawa. Gustuin ko man magtrabaho dito. Pero para sa aking kaligtasan at sa kaligtasan ng amo ko, uuwi na lang po ako at sasabay ako sa amnesty. At kahit ganun man, binigyan nila ako ng tulong at sa mga kasamahan ko nagbigay ng mga chocolates. Salamat po. And please guys, subscribe and support my channel. Thank you. Para maabang-abangan mga aking pagbablog. At pag uwi ko ng Pilipinas, mag-start ako magbablog. Please support guys. Thank you. Bye-bye. Hello mga friends. So ito na po, nag-aayos na po ako ng gamit ko. Para sasabay po ako sa amnesty. Mabuti naman po yung amo ko. Kaso lang, talagang nagka-problema lang talaga sa papel ko. Kasi yung nasa Saudi kasi ako dati, nagkaroon ako ng kaso. Tapos, ngayon, iwan ko bakit binlock nila ako to all Gulf country sa Middle East na hindi ako makapasok. Pero nakadating naman ako dito sa Kuwait. Ang problema nga lang, yung same employer ko pa rin ito. Pagdating ko dito, magkuha na sana ako ng civil ID, hindi lumabas yung sa fingerprint. Pero hindi pa rin ako, sabi ng amo ko na nakiusap ako na hindi ako iuwi sa Pilipinas. At pinatrabaho pa rin nila ako dito ng mahigit 1 taon. Ngayon, ang nagdeklara ang Kuwait ng amnesty, so sasabay na ako dun sa amnesty. Para hindi po sila magka-problema at hindi rin ako magka-problema, para hindi pa ako makulong dito. Mas mabuti na yung uuwi ako. Pero sa amo ko, napakaswerte ko po sa amo ko dahil tinulungan nila ako at binigyan nila ako ng Philippine pera para pang simula ko ng negosyo. At yung mga kasamahan ko dito naawa din sa akin, binigyan nila ako ng mga chocolates para pagdating ko ng Pilipinas, may maabot ako sa mga anak ko. Kasi nga, yung pag-uwi ko nito, wala sa plano. Kasi nga, ayun na nga ko na pauwiin ako. Pero dahil kailangan, para hindi sila magka-problema, kailangan no choice sila na iuwi na lang ako. Kaya hindi ako nakapag-prepare, hindi ako nakabili ng mga bag kasi wala sa plano. Yun. Kaya buti na lang yung mga kasamahan akong mga shoutout sa mga kasamahan ko dito sa Kuwait, mga Sri Lanka. Yun, binigyan nila ako ng mga candies, chocolates, yan. Lahat po yan binigay sa akin and nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kahit papano hindi ako pinabayaan ng mga amo ko at pati mga kaibigan ko, tinulungan nila ako. Tsaka uwi lang ako na malit lang yung bag ko, basta importante is makakauwi ako. Kaya guys, please subscribe my YouTube channel and likes and share po. Thank you po. Siguro mag-YouTube na lang ako para
Inshallah, pagdating ko ng Pilipinas, please subscribe po my YouTube channel.